moving on, hindi po ako nagsasawa na lumibot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para makatulong sa mga pasyente Wow. na walang kakayanang ipag-usap sa isang espesyalista katulad ko. Go back to our topic today. Hindi ako nandito para mag-present ng Complan, but I am a member of IST. Hindi rin ako nandito para mag-present totally ng lahat ng product na to because iilan po lamang yung product natin. But the main reason why I'm here is all about what we call cancer. Okay lang po ba? Yes. Yes. Pwede ako magsilat? Sa nakakalam sa lahat, itong topic natin ay very deeper. Sa pagkakataong ito, hindi lang namin kayo tuturuan paano ibenta yung product. Tuturuan ko rin kayo at isi-share ko sa inyo ang kaalaman ko sa produktong binibenta nyo at paano ba ito nakakatunaw ng bukol. Maaaring sa pagkakataong ito, may magsasabi sa inyo, bakit kailangan ba namin yan? Oo. Dahil darating ang panahon, may makakausap kayong doktor, may makakausap kayo nasa medical field, may mga makakausap kayong pasyente na mga pilosopo na malaki ang tiwala sa siyensya. At this time, ipapaliwanag ko sa inyo yung tinatawag na sakit na cancer. Okay. Etong sakit na to are very common nowadays because kanina, nung naglibot na kami dyan sa lugar nyo, may dalawang malaking hospital dyan. Yung Surigao Medical Center at yung tinatawag na regional, Caraga Regional Hospital. And I'm sure, 70% ng mga nakakonfine dyan connected sa sakit na ito. Yes. Okay, ipapaliwanag ko ano ba ang sakit na ito. Ang sakit na cancer ay isang tinatawag na abnormalities. Okay. Abnormal hormones ng tinatawag ng pagtaas ng white blood cells at pagbagsak ng red blood cells. Tama ba ako? Yes. Yes. Alam niyo po kung mabuti, minsan lang po tama po yung sinabi nila. Actually, muntik na po akong hindi makasama talaga dahil marami akong commitment. Kaya bawat salita ko sa pagkakataong ito ngayon, na nandito po kami sa Surigao, intindihin niyo pong mabuti ano ba itong produktong binibenta niyo. Alam ko po na maganda ang sistema ng company dahil maraming yayaman talaga dito. Pero tandaan niyo po, hindi lang pagyaman ang habol natin bakit tayo nandito. Mas mahalaga ang makatulong tayo sa ibang tao kaysa sa pera na iniinda. Yes. Yes. Now, sige po, papasukin na po muna natin sila. Hintayin natin, ha? Hintayin natin. Papasukin na. Okay na, nakaupo na. Binasa ko lang po yung nag-chat. Okay. Itong white blood cells at red blood cells ay tinatawag na balanced hormonal system ng katawan natin. Napaka-importante sa 200 millions of cells sa loob ng katawan natin na nagpa-function para mabuhay ang isang tao. Nagkakaroon ng tinatawag na abnormal hormones o imbalance hormones sa katawan. Marami ang nagtataka saan galing ang cancer cells. Kahit mga doktor, pag kayo ay na-diagnose ng cancer cells, hindi maipaliwanag ito sa inyo ng mga doktor. Yes. At bilang isang espesyalistang katulad ko, ipapaliwanag ko sa inyo ng mabuti at ihimay-himayin ko ng maayos para ang mga pasyente nyo na may mga kakilala kayo, may mga bukol, may mga cancer, at may mga diabetiko at high blood ay gagaling sa produktong hawak nyo. At paano nyo ito ipapaliwanag? May tatlong klase ng white blood cells. Yung tinatawag na glycolytical hormone o yung tinatawag na glycology lymphocyte. Meron tinatawag na
monocyte, at yung may tinatawag na lympho o lymphocyte. Okay, papaliwanag ko itong tatlong ito. Okay, actually, ang white blood cell ay hindi kalaban ng katawan. Ang tawag sa white blood cell, kailangan yan dahil yan ang paglaban ninyo sa tinatawag na infeksyon. O, tingnan nyo ha. Kaya lang, pag nasobrahan, ang white blood cell, nagkakaroon siya ng tinatawag na uncontrollable system, dumadami ito at nagpo-form ito ng tinatawag na tumor. At itong tumor na to, ang nagiging cancer. Ngayon, depende sa tumor. Kasi may tinatawag na benign at may tinatawag na malignant. Pag sinabing benign, hindi siya cancerous. Pag sinabing malignant, delikado, cancerous. Ngayon, ano ang ibig sabihin? Bakit may tatlong uri ng white blood cells? Itong tinatawag na greeno, lymphocyte, ito ay may tinatawag na basophils. Ang basophils ay mahalaga sa loob ng katawan nyo. Ang tawag dito ay vasodilator o pinapakalma niya, kinokontrol niya ang sugar level at ang kolesterol ng tao. Ito naman monocyte, ito naman yung tinatawag na T-cells. Okay. At itong lympho, ang tawag naman ito ay B-cells. Ngayon, sa tatlong yan, sabi nga nila, sa magkakapatid, may isa diyang black sheep. Yes. Etong si Grono at si Mono, sila po yung tinatawag na good sheep. Yan. At itong si Lympho, siya po yung tinatawag na black sheep. Dahil siya ang nagpo-produce ng tinatawag na leukocytes. O tinatawag na leukemia. Kapag si Lympho ay dumami, nagpupudit yan sa loob ng katawan mo at nagpaparami sila. Uncontrollable ang mitosis niyan. Pag sinabing mitosis, nagduduplicate yan sa dalawa kada minuto. Ngayon, alam niyo pa kung paano paramihin ang lymphocyte? 97% ng cancer cells na lymphocyte are sugar-inducing. Wow. Ang pagkain niya, asukal. Wow. Anong klaseng pagkain? Ang pagkain ni lymphocyte, pakinggan niyo po ako mabuti. May mga twist akong sasabihin sa inyo na kailanman hindi niya naririnig sa isang doktor. At the moment maintindihan mo to, magmumukha ka na rin doktor. Kahit doktor kaharap mo, ma-amaze sa'yo. Now, 97% pagkain pala ni lymphocyte. Ano mga pagkain ng sugar? Number 1, mga glucose. White rice, white bread, preservatives, processed food, street food, mamantika, oily food, fatty food, manok, mamoy, maka, ang sunod yan, matay. Mga barat, mga bulat, toyo, suka, kape, soft drinks. Ngayon, sugar ang ginaproduce niyan. Pero most of the time, may nagsasabi sa akin, Dok, bakit ganun? Cancer patient ako. Iniwas ko na ang salitang glucose. So, iniwasan ko na lahat ng preservatives, wala na. Pero bakit ang cancer cells ko, ang CEA ko, sa record ko, nag-increase o dumami pa rin? Bakit? Kasi may tatlong natural sugar na pumapasok sa loob ng katawan ng tao. Glucose, fructose, and lactose. Lactose. Ano tong mga tatlong ito? Kung ito, hindi mo kinakain, ano ang fructose? All. None. O lahat ng prutas. All ripe fruits, lahat ng prutas na hinog ay nagkikreate ng natural sugar na katulad na tinatawag na fructose. Kumakain ka ng prutas, lalo na watermelon,
36% sugar ang watermelon. Kaya dumadami pa rin. Buti na lang, hindi ako nahalata. Ilan? 36% ang pagkain ang watermelon, sugar. So, wag ka magtaka kung kumakain ka ng lahat ng prutas na hinog, nagkikrate din niya ng sugar. Ngayon, pag dumami itong si lymphocyte, kumakalat yan, sumasabay yan sa blood lipids. Ang tawag, blood lipids. Ano ang ibig sabihin nito? Sa bloodstream infection ng pag-aaral ko sa World Health Organization, sa lahat ng gusto makakita ng certificate ko, nandiyan naman. 22 diplomas and certificate meron ako. Huwag po kayo mag-alala. Wow! Sa blood lipids, ito, blood lipids po ito, ha? Ito, dumadaloy ang lymphocyte o cancer cells at naghahanap sila ng location sa loob ng katawan mo para magparami. Halimbawa, dito tayo kay kidney, dito tayo kay breast, dito tayo kay brain. At pag nakahanap sila ng pwesto, nagmamitosis sila, nagpaparami sila, at pag nagparami sila na nagparami, nagiging tinatawag na Tumor. E paano, Dok, kung wala silang makita? Eh di doon na lang sila sa tinatawag na dugo. Kaya nga may sakit na cancer na tawag, Leukemia. Now, dumami si cancer cells. Ang tawag nga niyan, natural killer cells. Tama? Papatayin niya lahat ng organ niyo. Magkakaroon ng komplikasyon ngayon. Maaawa ka sa pamilya mo ngayon dahil hindi mo na alam ang gagawin mo. Because the only way to treat tumor, cyst, or cancer in the hospital is what we call surgery, chemotherapy, radiation therapy, targeted therapy. That's the only way at walang gamot para sa cancer cells. Tama ba ako? Yes. Ang pinibigay lang dyan is pain reliever. Tama? Yes. Out of the blue. Alam niyo ba na kung mayroong tinatawag na natural killer cells na lymphocyte, may isang good cells na mortal na kalaban ng cancer cells sa loob ng katawan mo? Alam niyo ba yan? Hindi. Hindi. Ngayon, alam niyo na. Bakit? Si monocells ang natatanging mortal na kaaway ni cancer cells sa loob ng katawan mo. Ang tawag dyan, T-cells. Ang problema, hindi nyo alam paano pakainin si monocells para mabuhay. Kasi pinakain nyo si cancer cells kaya nabuhay. Tama ba? Tama. Lahat tayo dito ay may natural killer cells. Tama, no? Tama. At yan ay hindi lang na-activate ngayon sa sarili mo. It's up to you kung paano mo i-activate yan nabuhay. Paano? Sige, kain ka na kahit sa Jollibee, Chowking, McDonald's. Kumain ka ng mga preservatives, kumain ka ng mga street food, kumain ka ng french fries, kumain ka ng burger, minom ka ng soft drinks, okay yan. Mapubuhay si cancer cells. Kasi pinakain mo, tama? Tama. Pero alam niyo ba, ang mortal na kalaban ni lymphocyte is si monocyte. At ang tawag doon ay T-cells. Ngayon, nasaan si T-cells? Asan ba yan? Walang iba. Nabubuhay si T-cells sa salitang dugo. Ang tawag yan, blood cells. Ang problema, paano mabubuhay si T-cells? Kung may pagkain si cancer cells at yan ay asukal, may pagkain din na dapat kainin si T-cells na nasa loob ng dugo. Ang dugo. Doon sa mga nakapanood ng video ko, malamang alam na itong sasabihin ko. Ang dugo, nakadesign lang niyang pwedeng kainin, walang iba kundi halaman. Kaya ang dugo, pag hindi nakakakain, kinakain niya yung kapwa niya dugo, doon nagkakaroon ng tinatawag na imbalance hormone. At kahit anong inumin yung gamot, sino dito nagme-maintenance? Amlodipine, losartan, metformin, diamidrone, Newblock, atorvastatin, calciblock, sino po? Oh, ano po iniinom mo? Atorvastatin. Atorvastatin, cholesterol, ano pa? Lipitor. Oh, ano pa?
Okay, pakinggan mabuti. All maintenance. Videoan niyo ako at pakita niyo sa doktor niya yan. All maintenance. All maintenance. Amlodipine, Losartan, Metformin, Diamicron, Liposide, Nublac, Atorvastatin, pain relievers like mefenamic acid, ibuprofen, paracetamol, antibiotic, anti-inflammatory, antibacterial, antiseptic are not feasible to kidney. The number one reason why the kidney pain is all about taking up synthetic medicine. Mga kidney failure, dinadialysis. Dalawa lang ang sakit niya kahit mag-survey kayo. Either diabetico or high blood. Ang tanong, dahil ba yan sa pagtaas ng cholesterol or pagtaas ng sugar, may portion. But the main reason is all about taking up synthetic medicine. Balik kayo sa doktor na nagreseta sa inyo, Dok, ito po ba na gamot na binigay mo sa akin ay pwede ba kay kidney? Kasi kung tinanong niyo yan, 100% sasagutin kayo ng doktor niyo. Hindi pwede yan, pero wala kang choice kasi pampakalma yan ng dugo mo. Wow. Yes. Now, ang tanong, pakinggan, back to our topic. Paano mabubuhay si monocyte, pagkain, halaman, at kahit anong inumin yung gamot? Pag marumi ang dugo nyo, hindi kayo gagaling. Yes. Dok, nagtitake naman ako ng maintenance. Maintenance is only a vasodilator. Pampakalma lang siya ng dugo. At ang dugo, napapakalma lang yan ng 8 hanggang 10 oras. After that, bumabalik ulit ang pamamaga, ang pagbara, kaya iinom ka na naman ng maintenance. Tama po ba ako? Yes. May kilala ba kayo? 20 years, 30 years from now, nag-take ng maintenance, gumaling? Wala. Habang buhay yan. Catch my drift. Palalim na po ako ng palalim. Malapit na po ako matapos. Dahil dito, babagsak bago ako bumaba sa stage na to, marami kayong matututunan. Bakit? Ang blood, nakadesign lang niyang pwedeng kainin. Walang iba kundi halaman. Kaya ang dugo, kapag hindi nakakakain, kinakain niya yung kapwa niya dugo, doon nagkakaroon ng imbalance hormone. Sisimplihan ko, bakit kayo may sakit? Mataas ang acid ng katawan nyo, bagsak ang alkaline ng katawan nyo. Ano solusyon? Pataasin ang alkaline, pababain ang acid. Paano? Pakainin mo dugo mo. Kasi ang dugo, ang natatanging organ sa loob ng katawan ng tao na nagpo-produce o nagbibigay ng alkaline, vitamins, minerals, even oxygen sa lahat ng organ ng body. Because all illness or sickness right now is all in the blood. Anong sakit ang hindi connected sa dugo? High blood, dugo. Blood sugar, diabetico, dugo. Kidney failure, pagtaas ng creatinine sa loob ng dugo ng kidney. Ang creatinine ay medical term ng toxin. Dugo. Panlalapo ng mata, dugo. Allergy, dugo. Ano pa? Pagputok ng ugat sa utak, dugo. At ang tao, pag nag-50-50, sinasalina ng dugo at pag malinis ang dugo ng tao, wala siyang sakit. Alam nyo, sa tagal ko nag-aral, ito lang po ang natutunan ko for God's sake. Ang daming mga pasyente na suffer ng sakit nila, hindi nila alam paano gumaling. Ang tanging paraan, pakainin mo ang dugo mo. At ang tanging pagkain ng dugo, halaman ito. Kumakain naman ako ng gulay. Anong ginagawa niya sa gulay? Niluluto ko, nilalagyan ko ng pampasahog para magkaroon ng lasa. Ang gulay ay may tinatawag na alkaline or enzyme. But the moment, tinatawag nito sa apoy, pinapatay niya yung alkaline, nagiging acid na lang siya. So paano pakakainin? Ang dugo, with a combination of anthocyanin. Wow. Woohoo! My 14 years in the making of being a doctor, maniwala man kayo sa hindi. Itong napakaliit na produktong hawak-hawak ko. Itong napakasimpleng produktong hawak-hawak ko. Itong napakamurang produktong hawak-hawak ko. Ang tanging paraan para mapakain ng dugo mo, because the only way to feed the blood is to take the anthocyanin. This is the only way to feed the blood. Ang gamot o ang produkto na hawak ko ay gamot po ba? Pag may tanong sa inyo, gamot ba yan sa kahit anong sakit? Ang sagot, hindi ito gamot. Ano to? Pagkain ng dugo. Dahil pag nag-normal ang dugo mo ang magpapagaling sa'yo. Yes! May siya sa tamang oras. 6 o'clock in the morning, before meal,
at 6 o'clock in the evening before meal. 6:30 na. Bakit 6 o'clock? Sa bilang doktor na nakapag-aral ng bloodstream infection galing sa World Health Organization ng record of achievement ko, last year ko lang natapos, February 20, 2023. Ano po ang ibig sabihin? Pag 6 o'clock, gising ang blood cells o monocyte o T-cells ng katawan mo. Diyan po, gising na gising sila. Kaya pag ininom mo siya ng tamang oras, ang dilution and absorption ng gamot o ng produkto, mas mabilis mong mapapakain ang dugo. E Dok, pwede po bang 7, 8, 9, pwede 3, 4, 5? Pwede naman. Malulunok mo pa yan, pero ang cells, tulog. Lahat ng sakit may kagalingan, magsisimula lang tayo sa salitang disiplina. Yes. The moment, mapakain mo ng maayos si blood, ang monocyte o ang T-cells na nakapaloob kay blood, mabubuhay. Kung napapakain mo ngayon si lymphocyte dahil mahilig ka dati sa sugar, at pinakain mo si monocyte dahil ngayon pinapakain mo ang dugo, at nag-activate ang T-cells mo para yung pulis. Bakit? Hahanapin niya ngayon si cancer cells at siya ang papatay dito. Yes. Alam nila na pag malinis ang dugo ng isang tao, lahat ng nadadaanan niyang cancer cells namamatay. Tapos na po ako. Yeah. Woohoo! Explanation at estratehiya na sinare ko. I hope malaki ang impact dito sa inyo. Yes! Doktor, ipinaliwanag ko po sa inyo ano ang malalim na explanation sa anti-science. Ngayon, uuwi kayo na may dalang idea at kalaman sa mga kapitbahay nyo, sa mga kapatid nyo, sa mga kaibigan nyo, mga kapamilya nyo na nagsasuffer na ng cancer. Ano ang tamang explanation para matunaw at gumaling ang bukol o ang pasyente na merong nagsasuffer ng tinatawag na cancer. Again, I'm Dr. Lloyd Johansson Diaz, a naturopathic medical doctor, 14 years almost of me being my advocacy. And now, continuation. I hope sa lugar ng Surigao City, malaki ang naitulong ko sa inyo at bilang isang doktor, I'm here to help you by the way. Again, thank you so much at maraming salamat po sa inyo. Yes.